nga nakakalungkot yan eh. Siyempre, nakaugnay tayo sa Amerika. Yan, ang pinakamalaking gumagawa ng desisyon. At ang malungkot pa, medyo pinapaboran ng mga kapitbahay natin yung desisyon ng Amerika na dito magsanay sa Pilipinas. Nakikita natin ang Japan pumapasok na, ang Australia. Balita ko pati mga European countries baka sasali na rin dito. No. Yan ang nakikita nating nabubuong alyansa. Malungkot para sa Pilipinas. Kasi ang masisira, ang tatamaan ng kaguluhan, ang nakahirapan ng gera ay ang Pilipinas. Oo. Pero maaari bang humindi ang Pilipinas? Hindi sumunod? May pananagutan ba ang Pilipinas kapag ayaw sumunod doon sa utos ng Amerika? Kung mababago sigurado, kung palagay ko, kung mababago ang liderato ng politika sa Pilipinas, pwedeng tumanggi ang Pilipinas. Pero sa ngayon, sa nakikita natin, oo ng oo yung mga nasa gobyerno. Kaya hindi mangyayari na tayo itatanggi sa mga bagay na yan. Dito tayo, Secretary, sa issue naman sa balikatan dahil may mga gustong malaman din ang inyong komento hinggil po dito. Sa gitna nga ng issue ng tensyon dito sa rehiyon at sa krisis natin sa ekonomiya. Practical ba yung balikatan exercise na ginagawa ng, o katatapos lang ata itong balikatan exercises ng Pilipinas at ng iba pang mga bansa na kaaliado po natin? Ang masaklap kasi, hindi naman ang Pilipinas ang nagdi-decide talaga tungkol sa balikatan, tungkol sa kung pwede baka magkaroon ng giyera o walang giyera ang dito sa atin, sa lugar natin. Pero yung balikatan, ang ipinapakita diyan, yung mga bansa na kumikilos, una, ina-assume na nila na ang posibleng kaaway ay ang China. Pangalawa, gusto nila na yung away mangyari dito sa lugar natin, hindi sa lugar nila. Kaya ang balikatan, kung titignan mo, lahat dito nangyayari sa Pilipinas. Yun ang dapat itanong bakit sa Pilipinas nagsasanay? Ang ibig sabihin ba kung magkagulo, ay ang Pilipinas ang magiging lugar ng gulo. Yan ay malungkot para sa atin yan. Opo. Pero ano ba talaga? Depensa para sa bansa o talagang pagpapakita ng lakas sa ibang bansa ang ginagawang balikatan exercises itong ginagawa ng gobyerno? Well, isa yan sa pamamaraan para huwag nang matuloy ang kaguluhan. No? Medyo sinasabi mo, pag itinuloy, ay delikado ka. So yun ang sinasabi mo sa potential na kalaban. Kaya yung ginagawang pagsasanay, yun, tama ka. Isa yan sa mga pamamaraan para ipakita na hindi magiging magaan ang bakbakan at maaaring matalo pa ang kalaban kung talagang gagawin nila. Ipinapakita na ngayon pa lamang ang depensa. Pero dapat bang pagtuunan ito o dapat mas pagtuunan yung food security kaysa sa military preparedness natin? Hindi, nasabi ko nga, hindi tayo ang nagdidesisyon Palagay ko, kung tayong ang Pilipino ang magdidesisyon, uunahin nila yung pagkain natin. Kasi medyo may sablay ng konti yung programa natin para ayusin ang ating food security. Marami mga pagbabago na dapat gawin. Pero sa nasabi ko nga, itong nangyayari ngayon sa depensa, sa pwedeng mangyaring kaguluhan sa region of the world natin, ay hindi Pilipinas ang may malaking sinasabi dyan. Bagamat ginagamit yung lugar natin, hindi tayo masyado ang nagdidesisyon dyan. Sino ang nagdidesisyon? Kaya nga, nakakalungkot yan Siyempre, nakaugnay tayo sa Amerika. Yan, ang pinakamalaking gumagawa ng desisyon. At ang malungkot pa, medyo pinapaboran ng mga kapitbahay natin yung desisyon ng Amerika na dito magsanay sa Pilipinas. Nakikita natin ang Japan pumapasok na, ang Australia. Balita ko pati mga European countries baka sasali na rin dito. No. Yan ang nakikita nating nabubuong alyansa. Malungkot para sa Pilipinas. Kasi ang masisira, ang tatamaan ng kaguluhan, ang nakahirapan ng gera, ay ang Pilipinas. Oo. Pero maaari bang humindi ang Pilipinas? Hindi sumunod? May pananagutan ba ang Pilipinas kapag ayaw sumunod doon sa utos ng Amerika? Kung mababago sigurado, kung palagay ko, kung mababago ang liderato ng politika sa Pilipinas, pwedeng tumanggi ang Pilipinas. Pero sa ngayon, sa nakikita natin, oo ng oo yung mga nasa gobyerno. Kaya
hindi mangyayari na tayo itatanggi sa mga bagay na yan. Opo. Pero kung magpapatuloy po itong krisis sa ekonomiya, kakulangan ng trabaho, Secretary, possible ho ba ang tataas din yung kriminalidad o social unrest dito sa Pilipinas? Ang indire-report officially, bumababa daw ang krimen sa Pilipinas. Pero pag nagtatanong-tanong naman tayo sa mga kababayan natin, sinasabi nila yung mga petty crimes, yung mga maliliit na krimen, ay lumalago, dumadami. Oo. Yan ang natatanong lang natin kasi siyempre, sabi mo nga, hindi tayo makaka-decide. May iba yung nagdidesisyon. Pero ang malaking problema, nakikita natin sa ating bansa, ay itong krisis at itong kaliwat kanang mga protesta, hinaing ng ating mga kababayan patungkol sa napakalaking problema sa ekonomiya natin, Secretary. Alam mo, yan ang malungkot kasi malubha na ang krisis na nakikita natin ngayon. Pero lulubha pa yan, hindi bubuti. Kaya sana pakiusap sa ating pamahalaan, mag-isip-isip na ng paghahanda, ihanda natin ang ating mga kababayan sa krisis na darating. Yung nararanasan na ngayon, huwag nating sabihin matiisin ng mga Pilipino. Natitiis pa natin. Pero dadating pa, kaya pa ba? Kaya nga, Secretary, itong issue na ito, bukod sa problema natin sa krisis, iba yung natututukan, yung politika. At syempre, yung mga dapat managot ay hindi naman napapanagot sa issue ng korupsyon dito sa ating bansa. Kamakailan lamang ay mismong ombudsman na nagsabi na si dating Speaker Martin Romualdez at Zaldico yung mastermind. May nagsasabi, mas mataas pa dyan ang Sino? mastermind. Sino pa ba tataas sa speaker? Kaya lang, talagang tama ka dyan. Alam mo, hindi kasi nakikita at hindi na ipapamalas ang lakas ng sambayanan. Ang kanilang talagang damdamin dito sa issue na hinaharap ng bayan. Kaya medyo lumalakas ang loob. Nung mga nakikita naman nga, kaya pala natin lusutan to Kaya ginagawa na nila. Kahit nakikita mo na parang umaabuso na sa kapangyarihan, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagtatakip sa mga korupsyon na nangyayari sa bayan natin. Kaya sana mga kababayan natin, magpamalas naman ng gilas. No? Wala Wala Parang nakikita, kayang-kayang supuin, kayang-kayang itabi ang tunay na sentimiento ng bayan natin. Bakit nasasabi ni Senator Ping Lacson na wala ng ibang mastermind, mas mataas dito kay dating Speaker Martin Romualdez at Zaldico? Magaling na investigador si Senator Ping Lacson. Pero sana, magsimula siyang makinig sa damdamin ng mga kababayan natin. Iba yung hatol ng kababayan natin na nadidinig ko Iba yung istorya nila kaysa sa mga lumalabas na opisyal na istorya. Alright. Siguro, Secretary, yung huling mensahe mo para sa ating mga kababayan sa gitna ng iba-ibang mga issues, napakainit na mga issues ngayon sa ating bansa. Kung wala nang may tatanong si Partner Admar, ay yung huling mensahe para sa ating mga kababayan ngayon na Secretary, dahil tayo talaga, nakakaawa. Maraming nagsasabi, nakakaawa talaga ang Pilipinas. Ang dami nating pera, pero dahil sa korupsyon, ay nawawala po. Talagang patuloy naghihirap ang mga Pilipino. Alam mo, mga kababayan, alam ko na natural tayong mag-aalang at nagre-respeto doon sa mga nasa kapangyarihan. Pero palagay ko, dumating na itong panahon na medyo ipakita natin na ang tunay na kapangyarihan sa bayan natin ay tayo. Ipakita natin kung anong ayaw natin at kung ano ang dapat nating itigil. Medyo maglakas tayo ng loob.